So mga par, muling umatakin na naman po ang dating Super Bantamweight Champion Murodjon Akhmadaliev sa Japanese Monster Naoya Inoue. Ano niya mga idol? Huwag naman daw maging dakers itong si Inoue. Tikman naman daw nito mga idol ang lakas ng isang Uzbekistan fighter. Huwag daw puro takas at lumaban naman daw si Inoue. Well, halatang papansin lang talaga itong si Akhmadaliev mga idol. Una dahil may paparating ito na laban kontra sa dating dinurog ni Casimero na si Ricardo Espinosa. At pangalawa mga idol, nagingay ulit si Akhmadaliev dahil posibleng nakarating na sa kanya ang balita na sa planong laban ng Japanese Monster Naoya Inoue sa Amerika, hindi siya napipisil para makalaban, kundi ang Mexican prospect na si David Picasso. At tila kahit ano ang kakaputak ni Akhmadaliev sa social media. Malabo talaga mangyari to mga idol dahil hindi naman daw ito kilala sa boxing world. Kumbaga mga idol, high risk low reward si Akhmadaliev para kay Inoue. Kagaya na lang mga idol sa pag-iwas ng Hapones sa ating kababayan na si General Casimero. Ayaw nila lumaban dahil wala naman daw point para palagan pa si Alas. Hindi naman daw ito isang kampyon at nag-overweight pa ito sa timbang. Sa tingin nyo ba mga idol? Valid ba talaga ang rason ni Inoue? Bakit ayaw nito labanan si Akhmadaliev at Casimero? Inoue, stop ducking me. Sa kabilang banda naman mga idol, matapos nga po kinilala nagawa ng ating pambansang kamao Manny Pacquiao sa boxing nang sinama ito sa inductee para sa 2025 Hall of Fame, kung saan mga idol isa nga sa mga award ni Pacman dito ang pagiging 3-time Fighter of the Year ng The Ring Magazine noong 2006, 2008 at 2009. Pero alam nyo ba mga idol, muntik na maging 4 na beses na maging Fighter of the Year si Pacman. Kasama na sana dati mga idol ang taong 2019 pero binigay ang award kay Canelo Alvarez. Matagal pinag-usapan ng issue na to mga idol, kung sino ba talaga kaya ang karapat-dapat na maging Fighter of the Year sa taon na yon. Noong 2019 lumaban si Canelo kay Daniel Jacobs at kay Sergey Kovalev kung saan ito nakuha ang pagiging 4 division champion ni Canelo. At si Pacman naman mga idol, tinalo nito si Adrian Broner at Keith Thurman, kung saan naman na-break ni Pacman ang record na pinakamatandang naging kampiyon sa welterweight at pagiging 4-decade champion. Ang layo talaga mga idol. Kung titingnan mo ang laban ni Canelo kay Pacman, partida pa yan mga idol, 40 anyos na yan si Boss Manny. Sabi pa nga ng mga ilang boxing experts, sadyang binigay lang daw kay Canelo ang award dahil siya itong future pay-per-view king at hindi pa nakakuha ng pagiging Fighter of the Year award sa The Ring Magazine, habang si Pacman nakatatlo na. Sabi pa nga ni Gervonta Tank Davis mga idol sa panayam nito kay LS Setback ng ES News, matapos si baki ni Pacman si Thurman na dapat daw si Manny Pacquiao ang number 1 pound per pound boxer at hindi si Canelo. Mantakin nyo daw mga idol, sinibak ng Pinoy ang dalawa sa mga bigati na batang kampyon. Walang iba kundi si Broner at Thurman sa edad na 40 anyos. Canelo. In the number 1 spot. So I say 8th division champ? Yeah. Canelo.